Imagine na lang ho natin mga boss Chipamo sir, no? Yung mga nawawala pong mga kaperahan ho. Kung lahat yan talagang natutupad, nagaganap, na ibibigay, na ilalagay doon sa mga doon sa mga mismong paglalagyan ho mga bossing. Ano na kaya ang Pilipinas ngayon? Siguro po napakaunlad ng bansa nating Pilipinas mga kababayan. Siguro po talagang yung ibang mga nasyon, yung ibang mga lahi talagang nagsusumiksik magsipasok sa Pilipinas. Kaso wala ho eh. No? At eto nga ho mga kababayan, mga boss Chipamo sir, sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos na ilalabas, na ihahayag, isinisiwalat yung mga magnanakaw. Tapos yung mga DDS nagagalit pa sa presidente. Pagbigyan natin yung pumasok, alisin ko na ito, no? Yung 3% daw na pagbagsak, Diyos ko, para namang hindi namin alam na ang survey ay nababayaran, nabibili. Bumaba ang trust rating ni Pangulong Ferdinand. Parang hindi naman namin alam na merong mga senador, congressman na merong pag-aari. Na pag-aari nila yung mga survey company. Di ba? Bumaba ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang tumaas naman ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Sandali, saan ka ba naman makakakita? No? Na ito, sinisiwalat ng Pangulo. Lahat inilalatag. Mga bossing. Inilalatag ng Pangulong Bongbong Marcos. O eto, umpisahan natin dito. 15 na mga top contractor na nakakakuha ng mga malalaking proyekto. Diba? Doon ho nag-umpisa yan mga kababayan eh. Nagsanga-sanga na lang po. Ang pinaka talagang ugat ho mga bossing ay bumagyo nung mga nakaraang buwan. Diba? Bumagyo ho nung mga nakaraang buwan. So ngayon, ang Pangulo nagulat. Sabi nung gobyerno o administrasyon ni dating Pangulong Duterte, 13,000 ang kanilang mga flood control. Bakit ngayon eto? No? Halos 2 taon pa lang ang Pangulo, 3 taon ang Pangulo, bakit bumabaha na? Nasaan ngayon yung 13,000 na flood control ng administrasyong Duterte? Di syempre, sige nga i-check natin lahat. Yung mga contractor unahin natin, alamin nga natin sa kanila kung ano ba yung nangyari doon sa kanilang mga proyekto doon sa 13,000 na ipinagyayabang ng mga DDS. Alam nyo naman ho mga bossing, ang flood control ho. Hindi naman po porkit tapos na yung administrasyon ng isang presidente, tapos na din po ang serbisyo ng flood control. Diba? Hindi naman po nag-expire dyan pagkatapos ng termino ng isang presidente. Umaabot po yan 30 years, 40 years, 50 years. Ganun ho ang kahabaan yan. Eto, nagpalit lang ng presidente, hindi na gumana yung 13,000 na flood control. Ano ba yun? Ngayon, siyasatin, imbestigahan natin lahat ng mga gumawa. At dun na nga po mga kababayan, inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos yung 15 na mga top contractor ho. Kaya taliwas na taliwas ho. Hindi ako naniniwala dito, mga bossing. No? 3% ang ibinaba. Tingnan nyo nga ho ang nangyayari, mga kababayan. Yung kinatatakutan ng mga DDS, nakakamping, no? At pula na magsanib pwersa. Mas nagsanib pwersa ho, mga bossing eh. Ibig sabihin, mas lumakas. Ibig sabihin, mas dumami yung sumusuporta sa Pangulo. Paano nila sasabihin na minus 3% ang rating ni Pangulo? Di ba? Tapos mas dumami daw ho doon sa kay Sara Duterte.
Base po ito sa survey ng social weather stations na isinagawa ng November 24 hanggang 30 sa 1,200 individual. 38% ng mga respondents ang nagsabing malaki ang tiwala nila sa Pangulo, 20% ang undecided, habang 41% ang maliit ang tiwala, na nagresulta sa negative 3 na net trust rating. Mas mababa ito kumpara sa plus 7 na nakuha niya noong Setyembre. Ito rin ay ikalawang beses na nagtala ng negative 3 trust rating ang Pangulo. Una itong nangyari noong March 2025. Samantala, umakyat naman sa plus 31 ang net trust rating ni Duterte. Sige nga, paano mo i-explain yan? Na tumaas ng 31% yung vice-presidente samantalang ni hindi maipaliwanag yung mga confidential funds at lagi lang sinasabi sa inyo na pinupolitika siya. Walang sagot to mga kababayan eh. At laging sinasabi ng vice-presidente, wala naman daw pong ebidensya laban sa kanya. Eh ano po yung mga Mary Grace Piatos? Nakakapagod na daw po yung impeachment. Kasi paulit-ulit lang daw po at wala namang ebidensya. Ano po yung mga Mary Grace Piatos? Ano po yung mga kawani ng DepEd na nagsasabi na nakakatanggap siya ng 25 to 50,000 sa puting sobre? Di ba, Nick Candido? Ano po yung pagbabanta sa buhay? Lahat po yan, hindi nila sinagot, mga bossing. Yung patawag po sa NBI, hindi nila pinuntahan. Di ba? Ano sabi? Ano pagmamalaki ng vice-presidente? Nako po, alam niya daw yung mga ginagawa niya at alam niya daw yung mga sinasabi niya, wala naman daw pong pagbabanta. Pero, nung pinapatawag para ipaliwanag sa NBI, hindi ho sumipot. Hindi nagpakita, mga bossing. O, paano yun? Magiging paulit-ulit ho talaga tayo dito, mga kababayan, dahil yung mga DDS, paulit-ulit lang naman din po, mga bossing, ang sinasabi nila na walang katibayan, walang patunay, walang ebidensya laban sa vice-presidente. Pero ang totoo, hindi nila sinasabi, hindi nila sinasagot yung mga issue sa kanila. Mula sa Kaya nga po ang mga kakamping sumasanib puwersa po nagsasanib puwersa ang pink at pula Dahil po nakikita nila na etong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos wala pong pinipili. Lahat po iniimbestigahan. Mapa, kakampi ka man, mapa, pinsang ka man, o kahit sino pa. Lahat sama sa investigasyon ho. plus 25 na nakuha niya noong Setyembre. Isinagawa ang survey sa gitna ng mga investigasyon sa mga manumalyang proyekto kontra baha. Oh, di ba? Oh, ngayon sila nasasabit na din. Diyan sa mga diyan sa mga flood control, mga bossing. At eto nga ho, nasa na ba tayo? Saan ba dito yun? Ako, eto. Alcantara, eto yun. Pumunta muna tayo dito sa CCTV ni Atty. Claire bago natin, ni Atty. Claire. Dito po sa CCTV ni Yusek Cabral ho, mga bossing, no? Hindi titigil. Oh,